gusto kong linawin natin lahat to. Para buong Pilipinas. Pilipinas, makinig kayo, no? Para linawin natin lahat. Ang magulo eh. Nagkahapon, maraming nabulaga. Kasi mismong si FPRRD, sinabi, kung merong video, dapat lumabas pa yan. Lumabas na yan. Nung pa dapat yan lumabas. Kaya wala yan. Ganon, di ba? So, ang daming nabulaga doon. Oo, kita nyo na, wala palang video, di ba? Now, ang bawat isang vlogger, no, I would like to approach this from as an intelligence officer, no? Saka the way I was mentored by the late General Cañeso. Well respected yon, at saka tinuruan ako talaga ng kung paano i-analyze yung mga bagay-bagay. Lahat ng ito nagsimula nung si Maharlika nagsabi merong pulboronic video. Tama ba, no? Tama, mali? Tama. Tama po. So, sinundan yon nung mga ibang vlogger na merong silang mga puting ahas din at meron din silang mga sources na merong nagkiklaim na napanood na yung mahiwagang video. PA Mayor pa yung iba. At this point, I want to clarify to everyone, ako mismo hindi ko pinapanood. At tayong dalawa at kahit sino man, naghihintay tayo na sana ilabas na. Bakit pinatatagal? Because ang tagal, alam naman natin, pag kaya nilabas, tapos ang boxing. Di ba? Correct. Tapos ang boxing. Ngayon, kung ang claim napanood na ni Sara yan o napanood ni Duterte yan, nasabi naman ni Duterte, wala siyang alam. Wala siyang alam. So, ibig sabihin, wala siyang alam. Huwag nating lalagyan, lahat tayo, huwag nating pangungunahan yung mga tao na sasabihin natin napanood nila kasi sila dapat magsabi na napanood nila in due time. Pwedeng 5 years from now, pwedeng 6 months from now, 8 months from now, 10 months from now, ay napanood ko. O hindi kaya, pag talagang lumitaw yan, napanood nating lahat. Tama ba? So ngayon, walang nakakapanood pa, kundi yung mga sinasabi ng mga retirado, mga PMayor. Ngayon, yung si General Macanas, sabi ko, General Macanas, no? Isa sa mga vlogger na nagsasabi na meron siyang mga inside information. Tayo, hindi natin alam kung ano yung extent ng kanyang information. The same way na hindi natin alam kung ano yung extent ng mga galamay ni Maharlika. But to say na walang video after na sinabi ni Duterte, ni Digong, na walang video, from his point of view, his claim is walang video. Pero from the point of view of General Macanas, he is saying it na merong video because meron siyang information o informant at his level. Kunyari, ito ka, Dan. Ito ka. Ayan, ito ka. Kunyari, ito ko. Tapos nandito si Macanas. Ito si Maharlika. The root of it all is Maharlika. Now, ang gusto nga ni Maharlika, patawag siya sa Congress. O patawag nyo rin si Macanas. Lahat ipatawag nyo. And then, tanungin, ano ba yung alam ninyo tungkol sa video? Lahat tayo hearsay. Now, hintayin ninyo na yung mismong may hawak ng video biglang lumabas. So, very exciting. As far as we can say, do you believe na si Maharlika nagsisinungaling ba o hindi nagsisinungaling? As far as we are concerned, lahat ng sinasabi ni Maharlika pumupuntos. Tama ba, mali? Pumupuntos. Ibig sabihin, Maharlika has developed enough credibility such that sa mga subscribers niya o kahit hindi niya subscribers, because they trust Maharlika so much, exposing the truth, pumupunta siya sa kanya, kinakausap siya, tinatawagan siya, nag-email sa kanya, whatever. They make contact sa kanya
kahit saang sangay sila sa gobyerno. In fact, Maharlika is the netizens version of National Intelligence Coordinating Agency. Maharlika is the Director General ng informal intelligence network ng lahat ng netizens. Such that isang tawag lang, isang kalabit lang sa Facebook, sasabihin, Miss Maharlika, nandito ako, nagtatrabaho sa ganyan. So, makuha niya information. So, as far as we're concerned, lahat ng sinasabi ni Maharlika, pumupuntos. Kung baka no, mataas ang batting average ni Maharlika na doon sa mga nakaraan na exposure niya, kaya tama. So ngayon, nung sinabi niya, merong pulboronic video pero hindi pa niya napapanood. Sang-ayon sa kanyang puting ahas, meron talaga. Tapos nasundan pa yan ng ibang mga announcement kay Sonsa, kay Jay Sonsa, na napanood na rin niya. Tapos nasundan nung kay General Macanas na may tumawag sa kanya, napanood na siya. Ako, tinatanong ko yung mga sarili kong contacts. Tapos hindi pa rin nila napapanood. Tapos tinanong ko, sino ang nakakaalam na kung meron talaga o wala? So, walang umaamin. So, probably yung contacts ko, hindi talaga nila alam or nagpe-play safe, ayaw sabihin sa akin kasi baka i-vlog ko eh. So, ganun lang. Okay. Dugtong ko lang ito. Ang bansa ho natin ay may tuturing ho natin na may sakit at malala ng sakit. Kasi nag-uusapan namin ganyan. Ang bansa ho natin ay may tuturing na may sakit. At sabi ko nga, ito, gusto ko pong bigyan niyo ng komento to kung ano masasabi niyo. Ang Pilipinas, ang gobyerno natin ay may tuturing kung cancer na ang sakit. Malala na. Ngayon, meron po tayong antidote. Meron tayong gamot. Kumbaga sa tao, may sakit ka na. Kailangan mo nang mainom ang gamot para hindi na tuluyang mamatay. Para nakikita ko po dito, ang bidyong ito ang gamot sa solusyon. Bakit sinasabi pa po ng iba, sir, na timing? Kaya nga kanina, may ka-argumento kami dito, hihintayin mo ba bang mamatay yung pasyente mo bago mo pa inom ang gamot at sasabihin mong timing? Ano po ang masasabi niyo po dyan, Sir Dado, sa kapinado? Okay. Kagabi, bago ko matulog, dinadasalan ko, Lord, ano ba yan? Ano ba to? Lumalabang ka, tapos biglang ganyan, tapos ite-threaten ka pa. Ano ba to? Tapos simple lang yung sagot eh. I suddenly remembered something na nabasa ko. So, sinearch ko siya, ginoogle search ko siya. Si GMA. Si GMA, history natin. Nakapwesto siya ng 9 na taon. After minana niya kay Estrada, 3 taon. Tapos noon si GMA was allowed to run for a full 6-year term. Okay, no? Tama. Di ba? So kung bubulat natin nyo, yung Article 7, Section 4 ng Constitution, nandun yung sagot. Nandun yung sagot. Such that, teka, binuksan ko yan eh. Pwede ba ang anuhin ko? Okay. Basahin ko? Sige po. Sige. Wala eh. Basahin ko na. Sige po. Binuksan ko. May nalalaman din kami. Article 7, Section 4. Makinig kayong lahat. Opo. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years, which shall begin at noon, 30th day of June. Yun ang mahalaga. 30th day of June. Next following the day of the election and shall end at noon of the same date, 6 years thereafter. Full 6-year term. 30th of June. Mahalaga yun. 30th of June. The President shall not be eligible for any re-election. So one term lang. President, Vice President. No person, itong pinakamahalaga, para malinaw sa inyo, no person who has succeeded as President has served as such for more than 4 years, more than 4 years, shall be qualified for election to the same office at any time. Tagalogin ko.
kung ikaw, Presidente Dan, Brothers Travelers, Presidente ka, busy ako. May cancer. Natanggal ka sa opisina. No? Opo. Pumapasok ka pa lang sa isa't kalahating taon mo. Sa isa't kalahating taon mo pa lang. 1 year, 6 months. 1 year, 6 months going to the 7th month ngayong January. No? Natanggal ka. Ako busy mo. That makes me by succession the President of the Republic. Tama ba? Nasa Section 3 po yun. Correct. Pero, yung na-serve mo is 1.5 years. Ang masa-serve ko ngayon, unfinished term mo, will be from now hanggang 2028 is more than 4 years. Okay. More than 4 years. What does the Constitution say? If I serve the unfinished term for more than 4 years, I cannot run for re-election. I cannot run as the President of the Republic come 2028. My full year term, ngayon atat na ang taong bayan, na ngayon na. Ngayon ako, sinasabi ko sa inyong lahat, wag. Walang magkukudeta, walang mag-military junta, walang magpi-people power, walang mag-withdrawal of support ng military. Withdrawal of support lang tayo. Yung signature manifesto. Okay. Slowly but surely. As of galing. now, total mga I-komento po 15 mil natin. na. 15 mil. Komento Pati natin. So yun, yung kanilang ang pinag-uusapan together with Sir Dan ng Brother Travelers. Shout out Sir Brother Travelers, Sir Dan. Salamat sa pag-interview mo kay Sir Dado. So, sinasabi nga yun, may pattern na guys. May pattern. Dahil tayo gigil na, kagaya ng mga nakaraang kong vlog, bakit di nyo ilabas yung inyong mga ebidensya? Pagka walang ebidensya, walang kaso. So, yung ang pinag-uusapan dito nila, yung tungkol dun sa video, bakit yung sabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na wala yan. Nagulanta nga tayo, di ba? Uy, wala pala yan. Tapos, suportado rin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong si ating sitting president. So, ang sinasabi niya rito, parang yung pattern kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Busy siya nun eh. Tapos, biglang na-impeach itong ating dating Pangulong si Erap Estrada. So, nung ma-impeach siya at maalis nagkaroon di umano ng mga withdrawal of support, ayun na, doon na nagsimula na umalis sa posisyon itong dating Pangulong Erap Estrada. Di ba? Nakulong pa nga doon sa di ba? Sa Tanay. Dahil nga doon sa impeachment na complaint sa kanya at nadesisyonan. Yun nga po ang sinasabi rito. Parang may sinusunod silang strategy. Tama nga naman. Sinasabi lang, pagka ikaw nanungkulan ng halimbawa 1.5 years lang at yung vice presidente nga pumosisyon, wala. Sa next election, hindi na siya makakatakbo. Ang talino talaga nito mga taon to. Na merong mga strategy na pinanunundan sila na kumbaga matanggal mga ito at maposisyon yung vice presidente at umabot nga yung susunod na election, pwede pang kumandidatong election. Pero kung ngayon mangyayari, hindi na siya po pwedeng kumandidato sa 2018. Yun po ang kanilang pinaliliwanag dito. Meron silang pattern. Talagang kaya pala yung mga ebidensya ng mga nakatago dyan, sasabihin fireworks. Sinasabi nga rin ni Miss Maharlika na in due time, pagka handa na ang lahat. Yung pala yung sinasabi nila dito. So ngayon naintindihan ko na. Pero wala na sanang gulo. Yun po ang panawagan ko rin po sa lahat na wala sanang gulo. Kasi pag nagkaroon ng gulo, ayun na, kawawa tayo mga Pilipino. Ang apektado kasi sa atin yung mga trabaho natin,
yung mga pang-araw-araw nating hanap buhay para sa ating mga pamilya, yun ang maapektuhan. Magaganap nga yung ganitong sitwasyon, ang problema pagka merong gulo, wag naman sana mangyari, apektado po yung maliit na mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. So ituloy po natin. Ngayon ko na naintindihan. Shout out po ulit kay Brothers Travelers na si Sir Dan. Okay, go ahead po, Sir Dado. Tara po, tuloy natin. Sa change.org, tsaka yung sa akin. 15 mil. Ano yan? Yung 15 mil, nakakatawa yan. 15. Ang mandate ng presidente, 31. Tatawanan tayo. Wala. But this is a democracy. Kung ang pirma ay hanggang 100,000 lang, 1 million, majority wins. You still have the mandate for BBM. And he finishes his term by 2028. Tama, mali? Tama. That's why, if you really want to exercise your sovereign will, you just read the manifesto, accept it as your own manifesto, and then you sign. You indicate your signature. And kung dumami yan, then it becomes something. Hanggang kailan? June 30. Yun yung sinabi kong date, June 30. So by June 30, kunyari ngayon, January, February, March, April, May, June. 6 months, June 30, nakapirmata ang mga 28-30 million. So 1 million ngayon, 2 million sa next month, 3 million, increasing. Tumadami, nag-snowball. Then probably by the end of June, you have 30 million. Why is it important? Such that nandoon yung sovereign will ng tao. Ang na withdrawal of support sa KBBM. Tapos, seeking for BP Sara to step in to save the vote, to save yung cancer na sinasabi mo, yung pasyente. Tayong lahat yun, Pilipinas. Tama? So, hindi dapat hinugin ng pilit ang vice-presidente. Yun. Huwag hinugin ng pilit na rally na, people power na. No one. I'm telling you, Pilipinas, walang magpi-people power. Walang magmi-military junta, walang magmi-military takeover, walang kudeta. Military, huwag kayong magwi-withdrawal of support. Malinaw. Malinaw, di ba? Let the people show kung ano ang gustong mangyari ng taong bayan. Kung majority ay naniniwala BBM pa din, edi BBM tayo, majority wins in a democracy. But by June 30, yun ang critical date, June 30, when the president has served his second year, meaning to say by July 1, that's less than 4 years. Okay. And then all of a sudden, the people has amassed that sovereign will na manifesto, then pwede mag-step up yung BP. Giving her 4 years, less than 4 years, by the end of 2028, she can run for a full term and making it 10 years. Pinahinog nyo ng pilit, natin na pilit ang Vice President ngayon. What do you give her? You give her 4 years. And then, she cannot run for re-election. Okay, ganun pala. Gusto nyo ba yung vice? 4 years lang? Dahil sa katangahan natin, ganun pala yun. Ganun pala. Ganun ngayon, pala yan. Paano ngayon pumapasok? Diba? Paano ngayon, nakakatawa, diba? Exciting. Because we're all part of this eh. Ako, kagabi ko lang nalaman eh. Kagabi ko lang nakita. Salamat sa langit, no? Salamat sa Diyos. To God be the credit, no? Kasi yung manifesto, dinasal ko rin yon. Imbis na manifesto lang ng demands, ang pumasok sa isip ko, manifesto ng withdrawal. Nakakatawa nga eh. Wala namang pumipirme. 15,000 pa lang total, mga thereabouts. Napakaliit para sa 32 million. Napakaliit para sa 31 million na ma-supersede yung boto ni BBM na binoto ko rin. So, bakit man makakampi sa inyong military? Kasi kung ako galing sa military, ba't ko kayo kakampihan? Because the mandate is still there. 31 million. Di ba?
So meanwhile, papasok yun, magkikick in yung sinasabi kong senaryo na in-expound ni General Macanas. Senaryo number 1, status quo. Doon tayo. Ang ngayon, status quo. Senaryo number 2, reverse the trend. Doon sa scenario 1 and number 2 lang tayo. No, number 3, withdrawal of support na yon. Magre-resign na siya. Number 4, ipipilitin siyang mag-resign. Pipipitin siya palabas sa Malacanang. Number 5, ide-defend niya yung sarili niyang pwesto. Number 6, magkaroon ng military junta. Ayaw natin lahat yon. Doon tayo sa 1 and 2. Ngayon, problema. Number 1, status quo. O di tuloy-tuloy ang bakbakan. Tuloy-tuloy. Pero habang nangyayari yon, ang mga tao, ang tulong na lang ninyo is to exercise your right. Yung right na sinusuppress ngayon. Now, I'm in fairness to the administration, in fairness to BBM, lahat ng kasama niya, in fairness, maraming salamat at hindi nyo pa tinetake down ang aking Facebook. Maraming salamat at hindi ako kinakasuhan because ma-acquit din yan dahil sa malayo sa definition ng sedition yung balak niyong isampa sa akin. Panay pananakot yon ng mga loyal sa inyo. Mga Pilipino, huwag kayong matakot na mapapano ko. Hindi ako natatakot, hindi ako pwedeng takutin. Ngayon, paano ngayon ang usapan ng pulburon? Mga Pilipino, ang pulburon is ang royal flush kung sino man ang umahawak nun. Royal flush. Kumbaga sa pusoy, tatalunin pa nun yung 4 na alas. Tama ba? Yung full the house, lahat-lahat. Royal flush, high pa. 10, Jack, King, Queen, alas. So, yung royal flush, pag isang bagsak nun, sige, pagtaasan pa tayo ng taya, taas. Biglang ibabagsak mong ganyan, kahit sino kalaban mo, talo. Tama, no? Tama. Tama po. Tingin ko, kung meron man nung video na yon, malalaman natin. After June 30. After June 30. Follow-up question ko regarding food. Galing. Tama po. Follow-up question lang to, sir. Makakatulong po ba ang video ito para makuha natin yung mga milyon na sinasabing withdrawal of support kay Bongbong Marcos? If ever na mailabas. Kasi tignan nyo, kasi hindi ba... Go ahead, sir. Go ahead. Kunwari, hawak mo yung video ngayon. Hawak mo, may nagbigay sa'yo. Anong gagawin mo? Well, I will Anong gagawin mo kung hawak mo yung video ngayon? Ilalabas ko po. Very good. Yun yung totoo. Ilalabas mo. Kasi hindi mo pa na-i-incorporate sa sarili mo yung sinabi ko sa inyo. Kung ganun din ako, kung hawak ko yung video, because in one of my vlogs, sinasabi ko, ayun kay Jojo yata sinabi ko, kung walang yan, pinatatagal nyo pa. Bigyan nyo sa akin, ako mismo maglalabas. Ganun din, sinasabi mo rin yun, di ba? Because kung nilabas mo, ano mangyayari? Ano mangyayari pagka nilabas mo? Well, tingin ko mawawalan ho ng moral ascendancy ang presidente at makikita ng taong bayan. At yung pagpirma ho natin, yung pinapipirma withdrawal support, hindi lang triple yan, makukuha ho natin yung ano. Kaya nga, minamadali ho nila kasi meron withdrawal of support, freedom of expression and freedom of speech. Very good. Now, sasabayan po ng ebidensya. Di po ba? But then, allow me. Go ahead, sir. Go ahead. Pagka nilabas mo ngayon, tama yung sinasabi mo, mawawala siya ng moral ascendancy. Hindi na makakakandidato si Sara Duterte. Sudden, ang result nun is endgame and then sudden change of command. Di ba? And that brings the Vice President up the ladder na ang isa-serve niya is more than 4 years. Okay. Kasi ngayon, hindi na siya makakandidato. Nasa 1 year and 7 months pa lang tayo, papuntang January 30. 1 year and 7 months, making the Vice President, kung mangyari ngayon yan, ilabas yung video ngayon, that will make her President for the next 4 years plus. Which, pagdating ng 2020, she cannot run by virtue of our Constitution for a full 6-year term. Kaya kung ako, kunyari ako ang may hawak niyan, I will hold on to it bibitin, muna. No?
Parang yun yung pampusoy ko sa inyong lahat. Pampusoy ko. Yun yung Royal Plus. Kung hawak ko yan, ano pwede kong gawin? I can demand. I can make demands. Na tayo-tayo lang. Ikaw ako, mag-usap tayo. BBM, ikaw. Tapos ako, si Tukmoy. Tukmoy ako, akala mo, hawak ko yung video mo. And then I can exert pressure. Bakal tigil-tigilan mo yung ninyo, ha? Tigilan nyo yan, ha? Yung mga ginagawa nyo, ha? And that will change somehow yung patakbo nila. That video is very important. That can bring down the president. Because mawala ng moral sa NDC, tama yung sinasabi mo. But at the same time, when the president is brought down, a vice president steps up. Yun ang ayaw mo mangyari. Not now. Hindi pa. Because sa nakikita ko, analysis to lahat, analysis. I'm just sharing to you yung analysis ko. Yung analysis That's that. Pagka pinapanik mo ngayon yung vice president, lalabas, she will only have 4 years na term. Sayang naman. Di ba, no? Sayang. Unless nabaguhin natin yung gobyerno natin. Ayaw nga natin baguhin ngayon. Dahil sa hindi katiwa-tiwala ang mga gustong magbago. I-plug ko na rin, baka makalimutan ko kasi sabihin. Pilipinas, mga Pilipino, ang kapwa ko Pilipino na mamahal sa bansa, huwag, sabihan nyo yung mga kamag-anak nyo, huwag pirmahan yung People's Initiative na yan. Yung 100 ng bayad, mga walang yan, ano tingin nila sa atin? Aso? 100? Mga gago? Mga walang yan. Sorry Sorry. Pero walang yan Hindi, mali People's Initiative, ang gagamitin pera, pambayad, 100, parang aso yung mga Pilipino. Tapos na ang pambayad ninyo, pera rin ng taong bayan. Mga walang yan kayo. Maraming salamat, Congressman Edsel Lagman. Maraming salamat. Saludo ko sa iyo. Maraming salamat. Pinatapatawad kita sa lahat ng kasalanan mo, whatever naging kasalanan mo. Kasi yung pagsalita mo na yan, malaking bagay para sa taong bayan. People of the Philippines, huwag kayong pumayag na yung mga kamag-anak nyo na nilalapitan ngayon para pumirma. Huwag kayong pumirma. Ayan. Para hindi mabago yung konstitusyon. Ayan. Yung sinasabi niya ditong pinipirmahan, ito po yung nilalakad ng Kongreso na tinatawag na People's Initiative. So, merong mga pirmahan daw di umano na lumalaganap dito sa buong Pilipinas na pagka yun ay nakakuha ng something percent sa buong Pilipinas, doon na lalakad yung People's Initiative. So, ang gagawin nila gagawa ng batas, tapos ilalahad sa kumbaga parang merong uling tatanungin yes or no ang mga taong bayan kung papayag ba sila na ganito ang magiging bagong batas natin. So sasabihin lang kung yes or no, yun lang ang sasagutin ng ating taong bayan pagkatapos nung makuha nila yung bilang ng mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas para baguhin yung ating konstitusyon, yung batas natin dito sa Pilipinas. So, sinasabi nga niya, huwag kayong pumirma dahil yan yung tulay para baguhin nila yung batas. At ang gagawa at magbabago ng batas, itong Kongreso. So, yun po. Tinatanong nga niya dito, payag ba kayo o ayo hindi payag? Kaya mahirap po yan kasi may questionable pa po ang Kongreso natin ngayon. So, marami pang katanungan biglang lalabas tong pagbabago ng konstitusyon. Medyo sa aking palagay, mahirap po yung ganoon. So, ituloy po natin kung ano yung kanilang mga usapan dito. Kasi, tsaka na lang natin baguhin pagka maayos na yung Congress. Yun. Now, Yeah. balik ako. Yung salita ni President Duterte, redirection. Yan, tandaan niyo yun. Redirection. Teka, tumigil muna kayo sa video. Huwag nyo nang pakialaman yung video. Wala naman yan eh. Yun yung message. Wala. Wala na yan. Doon kayo mag-focus doon sa sinabi kong original na problema. Congress.
Congress yung pera. Pasagutin yung Congress yung resolution 10 na yan, yung certificate, liquidation by certification na yan. Tapos noon yung ano yung nangyari do sa sukle, do sa balanse ng travel expense. Kasama ba yan, in part ba yan do sa binayad ng 632 million na 2 milyon kada congressman na parang pamasko? Tama ba yun? Pamasko ba yun? Sagutin nyo, Congress. Yun yung issue, dun tayo. Because wag na nating pansinin na muna yung presidente, bugbog sarado na yung presidente. Wag mo na, hayaan mo na. Because may message din ako sa presidente. Yung Congress at saka Senado, yun ang puntiryahin ninyo. Bakit? Congress and Senate, you have 6 months to show to the Filipino people na you are worthy of our trust and confidence. Kayo, mga senador at mga congressman, kahit patawag nyo ako, sorry, in advance, babastusin ko kayo because you are not honorable. Sorry in advance. Kasi tignan ninyo, yung mismong resolution number 10, ayaw ninyong sagutin. Ginagawa nyo kaming tanga. Sa ngayon, you have 6 months na ayusin yung sarili nyo, pick up your character, kung saan pa talaga kayo. Masama ba ako? Mabait ba ako? Masama ako? Mabait ba ako? Para ba ako sa taong bayan o para ako sa sarili? And you answer that question. You look at the mirror. You look at yourself. And then, sabihin nyo sa sarili niyo, para ako sa taong bayan. At mula doon, Congress at Senate, kayo mismo, you divide yourselves from the rotten apples. Yung mga bugok na itlog dyan, somebody sa Congress at sa Senate, tumayo kayo, sabihin nyo, mali naman talaga itong Resolution 10. Ayusin na natin. Congress and Senate, binibigyan ko kayo ng avenue. Ako mismo, binibigyan ko kayo. The Filipino people will follow. No? Basta sa akin, tapusin na natin itong kagaguhan ng Pilipinas. Ha? Kakagalit na kayo eh. Tapusin na natin. At kayong lahat Pilipino, kaya nating tapusin yung problema ng Pilipinas. Ayusin na natin. Napag-iwanan na tayo. Kaya gawin na nating Singapore itong Pilipinas, gawin nating Japan, gawin nating mga kapitbahay natin. Kaya natin. Ang problema, tayo kasi tatanga-tanga eh. Naloko tayo eh. Niloloko tayo, binubudol tayo. Nakailang budol na tayo eh. Ilang taon eh. Congress and Senate, may pagkakataon pa kayo. Linisin yung sarili ninyo sa amin, sa mga mata namin. Ipakita ninyo yun. President of the Republic, BBM, you have 6 months. 6 months hanggang June 30. Because after that, wala na. Bye-bye. No, bye-bye. Because by 6 months, mula ngayon, marami na kaming pumirma. At malalakpasan namin yung mandate, yung binigay namin sa iyo, yung pabawiin namin yon. Ako binawi ko na eh. Naglakas loob ako, bawiin yon. At maraming sumusuporta sa akin. Yung hindi lang ako nagbablog, nag-worry na lahat. Pati si General Macanas, tinawagan ako kung safe pa ako. Ang daming tumatawag sa akin. Sa mga vlogger, sa mga OFW, ang daming tumatawag. Pati mga retired na enlisted man tumatawag. Sir, okay ba kayo, sir? Nandito lang kami, sir, susuporta. Kikilos kami pagkakikilos kayo. And sabi ko, walang kikilos, wala. Because mamamadali. Walang kikilos. Huwag natin bigyan ng problema yung Armed Forces. Ang Armed Forces, ang message ko sa inyo, intact lang kayo. Intact lang kayo. You protect the Constitution, the duly authorized power, the President, and down the line, you protect the country, you protect the people. Nandun lang kayo, Armed Forces, buo kayo. Huwag kayong magwawatak-watak. Because time, 6 months from now, hinug na. May hinug na eh. If you get what I mean. Tapos, Mr. President, you have 6 months. Mr. BBM na lang. Sa akin, BBM ka na lang. Meron kang 6 na buwan para ayusin ito. 6 na buwan. Whether you will go down in history as the worst president in the Republic of the Philippines, the worst president in our history, or you go down thinking that you are a Filipino and you tried somehow to redeem the Marcos name. So, nasa iyo yung choice.
Yung 6 na buwan na yan, gagamitin mo pa ba para isuppress ang taong bayan? Yung 6 na buwan ba yan, gagamitin mo para hayaan yung ibang tao na hindi binoto na siya magpapatakbo ng gobyerno? You have 6 months to correct it, rectify the problem. As kami, we're trying to rectify the problem. Nabudol kami. That's why yung manifesto na yan, we have the choice kung babaguhin ba namin yung aming kinreate na monster. Tayo nag-create niyan eh. So, may option ako na bilang isang citizen ng Republic na ayusin to. Mas mataas ako sa Constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of God Almighty, nasa ng gobyerno, nandito sa ilalim lahat sila. Kaya, nilinaw ko yan sa mga vlog ko. That's why maraming nagising doon. We, the sovereign Filipino people, huwag kayong magpapatakot. Because tayo, mas mataas bilang tao, bilang Pilipino, mataas tayong lahat. Kaysa sa kahit sino yan, kahit sino. Even the armed forces, buong armed forces yan, maniniwala sa taong bayan pagka nakita nila yung sovereign will ng tao. Pero kung magpapatakot kayo, dahil sa pailan-ilan lang, mga vlogger na bayaran, yung mga expert dyan, yung mga troll, wala yan. Kayong mga troll at saka mga bayaran, 6 na buwan na lang kayo. Sige, tumanggap kayo na tumanggap ng bayad. 6 na buwan na lang kayo. Because pagka nahinog na yung prutas, no, pipitasin na, malalaglag kusa yun. Aanihin na kusa yun. At matitikman namin. Yun yung bagong Pilipinas, di ba? Bagong Pilipinas. Yun talagang bagong Pilipinas. Ang sinasabi ko sa inyo, wag yung 4 na taon lang ang ibigay natin. Ang bigay natin, 10 taon. Binibigay natin sa kanya, hindi. Binibigay natin sa sarili natin. We deserve a better Philippines. Back to you. Ayun. Sir Captain Dado, kasama po natin ngayon. Ayun, guys, so narinig natin si Captain Clemente Enrique, na si Sir Dado, aka Sir Dado, ng dating Scout Rangers dito sa ating bansang Pilipinas. So, yun, inilahad niya kung bakit siya nag-withdraw ng suporta sa ating sitting president ngayon. At kanya ipinaliwanag din kung paano mga estratehiya na kanyang naiisip at narinig naman natin yung lahat ng kanyang mga gustong gawin at gustong magawa patungkol dito sa anomalya ng ating kasalukuyang gobyerno. So yun po guys, at nasa inyo na ang huling hatol kung naaayon ba kayo o hindi kayo naaayon. Pwede naman kayo magkomento pagkatapos itong video to na napanood nyo. Komento lang kayo guys. Baka sakaling meron tayong mapulot na aral sa inyo. Kasi ito, nakita ko may napulot tayong aral at may natutunan tayo dito sa kanyang mga sinambit dito sa kanyang interview with Sir Dan ng Brother Travelers. So, hanggang dito na naman po guys. Antayin ko yung mga komento nyo. Baka may mapulot din tayong aral dyan sa mga komento nyo. So, hanggang dito na naman po. Maraming salamat po sa pagtunghay sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At laging sinasabi ni DIY KKB Informative, bago na po ito, mayroon po tayong simula at meron tayong wakas dito sa ibabaw ng mundo. Maraming salamat po sa inyong pagtunghay. See you on my next vlog guys.